maganda ang plano ni Coach Tim Cone sa Doha International Cup dahil gagamitin niya ang turneyong ito para sa development ng Gilas team. Malaki-laki ang adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone sa Gilas team dahil na rin sa nagbabalik sina AJ Edu, Jamie Malonzo at meron pa tayong Troy Rosario na hahabol nga sa tinatakbo ng ensayo ng Gilas. Alam natin na matagal-tagal nga rin na hindi nakapaglaro sina Jamie Malonzo, AJ Edu at maging itong si Troy Rosario sa Gilas team dahil sa injury. Ang kagandahan naman sa pagpili ni Coach Tim Cone dito kay Troy Rosario ay may height ito na pwedeng magbigay ng depensa sa wing at sa 4 position. Athletic nga rin si Troy Rosario, merong bilis at strength. Idagdag pa natin na nasa sistema na nga ito ni Coach Tim Cone kaya hindi siya gaanong mahihirapan na makagalaw sa sistema nga rin ng Gilas team. Sina AJ Edu at Junmar Fajardo ang may pinakamalaking role sa loob ng paint. Sila ang pinakapundasyon natin sa shaded area at maganda na masubukan ang dalawang combo big na ito laban sa team ng New Zealand. Malakas pa rin ang ating Gilas team na maglalaro kontra sa team ng New Zealand na ang goal nga ay bawian kaagad ang Gilas at dihado talaga tayo dahil home court ng kalaban at wala pang kay Soto. Pero yung quality ng ating lineup ay nananatiling nasa high level pa rin. Solid na solid pa rin ang ating mga players sa guard position. Nandyan sina Scottie Thompson, Chris Newsome, Dwight Ramos at Seiji Perez. Mga two-way players, merong malakas na opensa at depensa. Hindi naman magpapahuli. Ang mas lumakas na rotation ng mga wings natin pwede sina Jamie Malonzo, Troy Rosario kasama itong si Justin Brownlee, Calvin Oftana nga rin. Malakas ang opensa sa 2 at 3 position. Sa 4 at 5 naman, AJ Edu, Junmar Fajardo kasama sina Japet Aguilar, Mason Amos, Carl Tamayo at pwede rin si Troy Rosario sa 4 position. Kita naman na may maibubuga pa rin ang ating Gilas team sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers. Posible at may kakayahan sila na manalo laban sa mga teams na mataas ang kalibre ng laro kagaya ng New Zealand. Inaasahan nga lang talaga natin kagaya ng mga ibang Filipino basketball fans na aabot si Milora Brown sa Gilas team, pero kung matatandaan natin ay kailan lang noong naibigay niya sa SBP ang kanyang mga dokumento na kanila namang in-upload sa FIBA portal huliman para sa 13 final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay maaga naman para sa FIBA Asia Cup. Maganda na meron tayong mga players na magpapalitan sa 4 at 5 position at kada palitan nga rin ng mga players ay solid ang naglalaro para sa Gilas team. May pag-asa na mapabilang si Milora Brown sa lineup ng Gilas sa paparating na FIBA Asia Cup. Ang isa pang laro ng Gilas na inaabangan na nga rin ay ang game nila laban sa team ng Lebanon at malapit na ang larong ito. Masusubukan na kaagad ang Junmar at AJ Edu combo sa loob ng paint dahil meron nga ring malalakas na players ang Lebanon na naglalaro sa 4 at 5 position at tatapatan nila ang Junmar at AJ Edu combo. Lahat tayo ay excited na nga sa AJ Edu Junmar combo. Gusto natin na makita na manalo ang Gilas gamit ang dalawang bigs na ito. Napansin naman natin na malaki ang epekto ng pagkawala ni Kai sa hardcourt para sa team ng Kushigaya Alphas, lalong-lalo na sa kanilang live stream games. Konti na lamang ang nanonood sa kanilang mga live games at ganoon rin sa mga fans na nasa Japan. Mawawalan talaga ng interes ang mga basketball fans na ang gustong panoorin nga ay itong si Kai Soto. Sa Gilas naman nabawasan ng malakas na big si Coach Tim Cone pero nagbabalik naman si AJ Edu. Ang tanong ngayon, maging pareho kaya ng impact ang kay Soto Junmar at AJ Edu Junmar combo? Yan ang ating makikita sa laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand.